Magandang hapon po sa ating lahat. Sa papatuloy natin ang ating panambahan at tayo nga po ay nasa hapon na ating worship service. Marami nga pong tao ang nangangarap na maipamuhay yung kanilang tinatawag na dream life, yung kanilang mga naisin kung paano sila mamumuhay. At magiging batayan ng mundo ay ito yung magiging successful man o yung fulfillment nila sa larangan ng katanyagan, kayamanan at kapangyarihan. Ito yung nagiging batayan ng isang successful na dream life ng mundo. Ngunit para sa ilan, ang gusto lamang nilang buhay sa mundo na ito ay isang buhay na tahimik. They would rather have a life of peace kahit wala yung mga fame, fortune, and influence. Be it as it may, people live their lives day by day with their goal that each day would lead them to the fruition of that dream life. So yung bawat araw na lumilipas, sila yung nabubuhay araw-araw with that goal in mind. Sila ay gumagawa ng mga desisyon na sa ganun ay papalapit at makuha nga nila yung tinatawag na dream life na iyan. Ngunit ano kaya yung makikita o yung magkakarakterize sa dream life na isang mananampalataya, na isang tunay na mananampalataya? Yan ba ay para rin sa end goal na parehas ng mundo? Para sa katanyagan, kayamanan o kapangyarihan? O ito ba ay para sa iba, sa ibang larangan? So what matters most para sa buhay ng isang mananampalataya is for them to live a life at peace with God. Nang sa ganitong paraan, meron silang kapayapaan sa harapan ng Diyos, sila ay mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. And so it is the very reason that they were saved. Sila ay niligtas, sila ay pinatawad, sila ngayon ay binigyan ng napakaraming pangako ng Diyos na sa ganun sila nga ay mamuhay para sa ating Panginoon. This is a huge contrast to the lives of people who are not at peace with God. So kung meron tayong kapayapaan sa Diyos, tayo mamumuhay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung wala tayong kapayapaan sa Diyos, tayo ay mamumuhay ng taliwas o may kapuutan sa harapan ng Diyos. Kaninang umaga, sinimulan po natin yung pagtatalakay natin sa buhay sa Espiritu, na kung saan ang katiyakan natin ay makikita natin sa soberanong Diyos na siya nagkaloob ng kanyang bugtong na anak para sa mga pangako kay Jesucristo. At nagpapatibay rin ito ng katiyakan natin sapagkat ang mga nagpapagal na mananampalataya, sila nagpapagal hanggang sa huli sapagkat ang Diyos ang nangangalaga at nag-iingat at gumagabay sa kanila. It is the preservation of God that works in the believers so that they would persevere to the end. Samahan niyo po muli ako sa ating teksto sa hapon na ito sa Romans chapter 8. At ang focus po natin ay ang verses 5 to 8. Nung kaninang umaga, isinimulan po natin ito sa verses 1 to 4. Ngayon po ay ang pagtutunan natin ng pansin ay ang verses 5 to 8. So I'll be reading from verse 1 ng Romans chapter 8. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin. He condemns sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. In verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law, indeed it cannot. For those who are in the flesh cannot please God. Ito po yung verses 1 to 8 na Romans chapter 8. Samahan niyo po muli ako at hingin natin ang ating pangangailangan sa biyaya mula sa ating Diyos. O minsan pa, dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo, humihingi ng inyo pong biyaya, na bigyan niyo po kami ng mga mata na nakadilat at nakikita ang inyo pong salita, mga kaisipan na nauunawaan at naipapamuhay ang inyo pong salita,
at bigyan niyo rin kami ng kalakasan sa mga panghihina ng aming mga katawan at kaluluwa. Kaya nawat dalangin namin ang inyong pong pagkilos, ang inyong pong presensya ay tunay nga na maranasan at lalo-lalo na as we be prepared to encounter you through your word. Help us, O God, in our weaknesses that we may glorify you still sa hapon na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So nakita po natin kanina dito sa Romans chapter 8 na kung saan sinasabi nga ng mga teologo na ito nga yung best chapter sa Biblia. Sapagkat sinimulan doon mula sa no condemnation, wala nang kahatulan, at ito nga natapos sa wala nang paghiwalay, no separation. At ang 39 verses nitong Romans chapter 8 ay isang overview nga na buhay mananampalataya. So makikita natin na mga tiyak na pangako, mas mabubuting pangako na nagmula sa wala nang kahatulan ay hanggang sa walang mapaghiwalay. At makikita rin natin dito na lalo pa magbibigay ng katiyakan sa isang mananampalataya sapagkat ang assurance ng gospel ay tiyak. Naroon na ang Diyos na siyang naunang kumilos ay siya rin na magtutupad ng lahat ng iyan hanggang sa mapagwalang hanggan. So the sweet promise of there is now no condemnation sa verse 1 ay nagbibigay hindi lamang na pag-asa sa mga mananampalataya, but it makes plain to us kung ano yung default position natin bago tayo kahabagan ng Diyos, na tayong lahat ay condemned, tayong lahat ay guilty sa kanyang harapan. Ngunit sa biyaya at awa ng Diyos na pinakilala sa atin in a saving manner ang ating Panginoon, we are now no longer condemned. Naroon ang pagbabago ng ating posisyon sa kanyang harapan. We are now living free. Malaya na tayo at hindi na nga natin na sinisikap magkaroon o matin ang ating sariling katwiran. So now, makikita natin dito, Paul draws our attention to two distinct people whose minds are set on two different paths. May dalawang mindset kung tutusin dito sa verses 5 to 8 na meron dalawa ring magkaibang kahinatnan on which they are tread. Dinidalakan nila a mind set on the flesh that leads to death and a mind set on the spirit that leads to life and peace. So dadalawa lang kung tutusin. Bagamat ang tao sa kanyang pagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos ay gumagawa ng maraming daanan tungo sa Diyos, dadalawa lamang pala yung ending. Ang isa ay sa buhay magpawalang hanggan sa pamamagitan ng kapayapaan sa harapan ng Diyos, at ang isa naman ay pagpapatuloy lang sa kahatulan, at ang tanging pangako niyan ay kamatayan. With this, ang mensahe ko po sa atin sa hapon na ito, the better promises in Christ is given only to those whose mind is set on the Spirit. Ang mas mabubuting mga pangako na kay Kristo ay binibigay lamang o binigay lamang sa mga kanyang tinubos na ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa Espiritu. Ang kanilang mindset is set on the things of the Spirit. So every individual has a default setting of mind. Kung ano yung mindset natin, na makikita doon kung saan nakatuon yung pinag-uukulan natin yung resources natin. Halimbawa na lamang kung ang ating kaisipan ay payaman, makikita na nakatuon tayo sa mga pangako ng kayamanan. At kung meron naman rin mga katanyagan ang ating gusto, o yung ating mindset ay nasa katanyagan, naroon din makikita ang ating paglalakad sa buhay na ito. So a person's mindset would ultimately tell which promises that person embraces. Ano yung pinanghawakan niya ng mga pangako? Kung ang pangako ng yaman ang iyong hawakan, ang pangako ng katanyagan, o ang pangako ng kapangyarihan, kung ano man, kung saan man nakatuon ang iyong kaisipan, naroon din ang iyong pangako na hawak-hawak. But a mind that is set on the Spirit embraces the promises of Christ in the Spirit. So we can see a believer who is in Christ is no longer condemned. Thus, that person's mind is set on God at hindi na sa mga bagay na nagbibigay ng kahatulan pa sa kanya. Nagkaroon din ng pagbabago, hindi lamang sa estado ng tao na ito, hindi lamang sa mga pangako na kanyang hinahawakan, kundi pati yung kanyang kaisipan ay nagkaroon na rin ng pagbabago na wala na sa mundo na nagbibigay sa kanya ng further na kahatulan, kundi ngayon ang kanyang kaisipan ay naroon na sa Espiritu
ng Diyos. Kaya muli, the better promises in Christ is given only to those whose mind is set on the Spirit. Tingnan rin po natin ito sa dalawang hati. Sa unang-una, ang kaisipan ng laman, the mind that is set on the flesh. Ang kaisipan na ayon sa laman, ito ay may kapuotan sa Diyos. It is against God, at ang tanging pangako niyan, kagaya na nakita natin kanina na ayon sa batas, is the promise of death. Isa lang yung kanyang pangako, kamatayan at kahatulan lamang. But secondly, the mind set on the Spirit. Ito yung nakatuon na ngayon sa Spirito ng Diyos. Siya ngayon ay namumuhay ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos, at ang mga pangako na kanya pinanghawakan ay ang buhay na magpawalang hanggan at kapayapaan sa harapan ng Diyos. So makikita natin, mga kapatid, mula sa wala ng kahatulan, buhay magpawalang hanggan, at ngayon ito'y namumuhay kami na may kapayapaan sa harapan ng Diyos at magtatawid din sa iyo sa buhay na magpawalang hanggan. So firstly, the mind set on the flesh. Tingnan natin kung ano yung makikita sa isang kaisipan na nakatuon sa laman. Sabi nga dito sa verse 5, sinimulan to ni Apostol Pablo, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. As plain as that. Kung nasaan nakatuon ang iyong kaisipan, naroon yung pananaw, a mind that is for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Paul draws attention in the mind of these people sapagkat sila ngayon ay bilang mga example sa atin na sila namumuhay ayon sa laman. These people have their thoughts sa mundo na ito. Kung ano man yung hindi aabot o tataas sa kalangitan. Ito yung makikita natin sa paligid. Ano ba meron sa paligid? At kung titignan natin kung paano pagkakagamit ng nasa laman, lalo na nito ni Apostol Pablo, the Pauline usage of in the flesh is a direct contrast with in the spirit. Ito yung pagbibigay ng difference, yung paghihiwalay, contrast. Either ikaw ay nasa laman o ikaw ay nasa espiritu. At makita nga natin sapagkat ito may contrast, those who are in the flesh, they remain condemned. Nandun yung kahatulan pa rin sa kanila. They are outside of Christ. Wala silang katwiran na pwedeng makatayo sa harapan ng Diyos. And they are still in union with Adam. Ang kanilang kaugnayan ay naiiwan kay Adan. At hindi kagaya ng mga binigyan na napakadaming mas mahusay, mas mabubuting pangako na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. So in short, if you are in the flesh, ikaw pa rin ay nagpapagal makakuha ng iyong sariling katwiran sa pamamagitan ng iba't ibang larangan. So it is the nature of these people or these persons that, and it is inescapable despite all their efforts. Sapagkat nakatuon ang kanilang kaisipan sa laman, ano yung makakuha nila dito sa mundo at sa pamamagitan ng kanilang pagpapagal sa laman, doon din nila susubukan maging tuwid sa harapan ng Diyos. And yan ngay hindi matatakasan. Lahat na sino man nasa laman ay hindi maiiwasan at hindi matatakasan na matuon ang kanilang kaisipan sa mga bagay na ito. They are blind to the real situation and blind to the beauty of the kingdom of God. Bagamat naririnig, bagamat nakikita, o kahit ngayon nadadama na, nakikita nila sa kanilang paligid, lalo-lalo na siguro kung meron sila yung mga kakilala na binago ng Diyos, nakikita nilang kapangyarihan ng Diyos na kumikilo sa mga makasalanan na ito. Bulag pa rin sila sa kanilang sitwasyon. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ang kanilang kaisipan ay nananatili na nakatuon sa laman. So ganito yung mga tao na kung saan yung kanilang mindset ay nasa laman, in the flesh. Sabi nga sa verse 6 ng ating teksto, for to set the mind on the flesh is death. Ito rin yung pangako na pinanghahawakan
ng mga tao na nasa laman. Mga tao na kanilang kaisipan ay natutuon sa laman. Kamatayan. So in short, they remain condemned. Wala silang kaligtasan. Wala silang katubusan. Ang tanging pangako na kanilang hinahawakan ay kamatayan. These persons may choose a path that looks good and proper, but it leads to further destruction. Ano man yung kanilang daan na ginagawa, yung mga kalsada na sa tingin nila ay aabot sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa, ano man yung kanilang pagpapaganda sa daanan na yan man ay lagyan mo ng asfalto, lagyan mo ng maraming napakagandang mga bagay, kundi ang dulo niyan ay kahatulan at kamatayan. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Doon din ang punot dulo niyan, kaibigan. Kung ikaw ay naglalakad pa rin sa daan na iyong ginawa sa pamamagitan ng kaisipan na nakatuon sa laman, gaano man kaganda, ano man yung mga nilalagay mo dyan, ano man yung mga pagsisumikap mo na maging tuwid sa harapan ng Diyos, mauwi pa rin yan sa kahatulan at kamatayan. The mind set on the flesh has their hearts blinded such that they could not see, they could not hear, and they could not feel the promise of death. Parang sabihin na natin, numb na yung kanilang puso at kaluluwa. Parang napakakapal na yung kalyo na very obvious na sa kanilang harapan. Ang nakakalungkot doon ay hindi pa rin nila nakikita, hindi pa rin nila nararamdaman. Bagamat napakaraming babala na week in and week out sa iglesia pinapahayag. At sa pamamagitan ng kanilang mga Kristiyanong kaibigan, pinapahalalahanan sila patungkol sa kahatulan. Pero hindi pa rin nila ito naririnig, hindi pa rin nila nakikita, at hindi pa rin nila nararamdaman. So verse 7, sabi ng Apostol Pablo, "For the mind that is set on the flesh is hostile to God." May kapuutan. So ganitong kaisipan, ganitong mindset, nakatuon sa mga bagay ng laman, ito ay may kapuutan sa harapan ng Diyos. So in essence, they are anti-God. Ayaw nila, kalaban nila ang Diyos. Not desiring the things that characterizes God. Ano bang mga paglalarawan sa ating Diyos? Siya ay liwanag, siya ay buhay, siya ay biyaya. Ngunit ang kaisipan na nakatuon sa laman, ang iyong pinipili kaysa sa mga bagay na iyan ay kadiliman, kamatayan at kahatulan, sapagkat hindi mo nakikita ang iyong kahihinatnan. Their eyes are fixed on things below and not on things above. Ito yung nakakalungkot doon. Kahit kitang-kita na, naroon pa rin ang kanilang kagustuhan magpatuloy sa laman. Kaya lalo natin makikita ang biyaya ng Diyos na umaabot sa kusino mang kinahabagan. Nakikita natin lalo ang pagkilos ng Diyos. Kung ikaw ay kinahabagan, purihin mo ang Diyos, pasalamatan mo ang Diyos. At kaawaan mo ang iba pa na wala pa sa Kanya. Ipanalangin natin sapagkat ayaw natin na sila rin ay umabot sa kahatulan. Ito nga ang kasaysayan ng sangkatauhan. It is a testimony of where our minds are set. Lahat tayo ay nakatuon sa laman. Lahat tayo nakatingin lamang sa mundo na ito. At anumang ibibigay sa atin ng mundo na ito, maliban na lamang kung tayo inabutan ng biyaya ng Diyos. We love darkness and we hate God. We choose curse than blessings. We choose death than life. Itong mind na nakaayon o nakatuon sa laman. Marami nga po na aksidente sa kalsada ang ina-attribute ng root cause nito daw ay yung tinatawag na DUI, yung driving under the influence. So either intoxicated, yung tao na nagmamaneho, o di kaya nasa influensya siya ng ibang mga droga, kaya hindi siya makapagmaneho ng maayos. Ang nakakalungkot rin dito ay ang kanilang kaisipan, literally, ay very cloudy. Naguguluhan sila. Hindi nila nakikita na maayos yung kalsada. At hindi nga rin nila naririnig yung mga busina o mga warning signs din na hindi nila nakikita. Their minds are cloudy, their eyes are hazy, not
thinking of the good of their lives. And even worse, pag oras na nagkaroon na ng aksidente, ay meron pa silang hinuhugot. They are dragging other people towards hurt and destruction. Bihira po siguro na sila lang yung nakakaranas ng kapahamakan. Kalimitan, meron pang nadadamay ng mga tao na hindi naman sangkot sa DUI. Ganito rin ang kaisipan o ang buhay na isang tao na nasa laman. Bagamat siya ay binibigyan na ng babala, kalimitan nadadamay pa niya yung iba tungo sa kamatayan at kahatulan. That is why let us regularly and constantly fill our minds and teach our hearts to really desire the things of God. Ito yung hamon sa atin mga kapatid. Kung tayo ay tunay na kay Jesucristo at sinasabi mo na ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa iyo, pinupuno mo ba ang iyong kaisipan at ang iyong puso ng mga bagay na ayon sa Diyos? O baka naman ang ating mata ay nakatuon pa rin sa laman? God has given believers many different means of grace available for us. Napakadami, hindi natin mauubos yung kasangkapan ng biyaya na binibigay ng Diyos. Napakadami niyan, kapatid. Ginagamit ba natin yan para sa ating kabutihan? O baka naman sinasabi mo, indifferent ka na dyan. Hindi para sa yan. O hindi mo kailangan yan. Ebanghelyo na naman, kabisado ko na yan. Kahit ako nakapikit, alam ko na yan. Ganito ba yung attitude natin? Lalong-lalo na sa salita ng Diyos. We need to constantly fill our minds and hearts of the things of God. Kamusta kaya ang ating mga panalangin, ang ating prayer life, ang ating daily devotions? Kamusta ang ating paglalakad na may kabanalan sa harapan ng Diyos at harapan ng tao? Kamusta yung ating mga malilit na bagay sa eskwelahan o sa ating trabaho? Yan ba'y totoo na nagsasalamin ng biyaya ng Diyos? O kamusta naman ang iyong mga plano sa buhay na yan ba'y magtutungo sa iyo papalapit at papalapit sa kabanalan ng Diyos? So itong mga bagay na ito makikita natin at magsasalamin din kung nasaan nakatuon ang ating kaisipan. Kung ito ba'y nasa laman o ito'y nasa spirito. Our attitude would further reveal the preoccupation of our minds on which they are set and in which we walk. Tayo nga ba'y naglalakad sa landas na wala ng kahatulan? O tayo ba ay tumatakbo pa na mag-iyo sa landas patungo sa kamatayan? Ayon po sa Guinness Book of World Records, hanggang po noong 1998 na edition, may isa pong tao na sabi natin, sinabi doon na he was able to speak and read 58 languages. So napakadami, iba-iba yung lengguwahe na kanyang alam. Ito po yung si Ziad Youssef Fasa. Ngunit noong taong 1997, siya ay kasama, nandun sa isang palabas sa TV. Meron po mga guest at siya nga ay sinulit. Nagtanong ng iba-ibang mga tanong para subukan kung talaga ba niyang alam yung mga lengguwahe na yan. The guest asked him questions in Egyptian Arabic, Finnish, Russian, Chinese, Persian, Hindi, and Greek. So, 7 lengguwahe lang yung sa kanyang tinanong. 58 daw yung kanyang alam. So, dapat ito madali na lamang. Malit na bagay lang, 7 out of 58. But he failed. He failed in fully understanding and comprehending, even answering lahat ng tanong maliban sa isa. Ang tanging niya nasagot ay yung kanyang mother tongue. So, we can see, kung hindi mo pupunuin, kung hindi mo parating pupunuin ang iyong kaisipan, ang iyong puso ng mga bagay na sa Diyos, sasabihin mo na lang na ikay automatic, ebanghelyo, alam mo na yan. Bible yan na naman, alam mo na siguro ang buod ng Bible. Pero kung hindi mo sasariwain niya parati at parati, malahil ang iyong kaisipan ay nakatuon talaga sa laman. Sabi nga ni Alistair Begg, those who love the gospel will love to be stirred by its truth all over again. Hindi po natatapos ang pagmamahal natin sa Ebanghelyo. Sapagkat nasa Ebanghelyo, doon tayo binigyan ng mabuting balita, kaligtasan mula sa kahatulan, buhay na walang hanggan
kumpara sa kamatayan na ating niyayakap dati. At ang biyaya ng Diyos na umabot sa atin at ang kanyang mga pangako na pinagkaloob sa atin, yun ang ating niyayakap at pinapamuhay. We must not be indifferent to the Word of God. Ito'y pagtawag rin sa atin na ipamuhay araw-araw ang kanyang salita. Otherwise, we can only claim that we are Christians only in principle. At ang ikalawa, hindi lamang sa nakita natin kung nasaan ang kaisipan sa laman, kundi ang binipakita rin sa atin na ating teksto ay ang kaisipan na nasa spirito. Siya ngayon ay namumuhay na may kapayapaan sa Diyos at kaaya-aya sa harapan ng Diyos at ang pangako na binibigay ng Diyos ay napakarami at pagpapala, buhay at kapayapaan. Sana'y nakita natin ang pagkakaiba ng dalawang nagbibigay ng pangako. Yung isa ay kamatayan lamang ang tiyak na ibibigay. Ngunit ngayon, kaninang umaga nakita natin na wala ng kahatulan. At ngayon naman ang mga pangako ay binibigay buhay at kapayapaan. Kaya dapat ay mamili tayo kung ano ba ang ating hawakan. Muli sa verse 5 na Romans chapter 8, "But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit." Napakalinaw. Kung nasaan nakatuon ang ating kaisipan, kung ito'y nasa laman, ay ayon ito sa laman. Ngunit kung ito'y nasa Spirito, nakatuon ito sa mga bagay na Spirito. In contrast to the mind, the mind of the believer is set on the Spirit and spiritual things, hindi ayon sa laman. So itong contrast na binibigay ni Apostol Pablo ay napakalinaw. At yun rin ay dapat makita natin mga kapatid. Kung tayo nga ba may kahatulan pa rin o namumuhay sa walang kahatulan. At kung ang mga pangako ng ating niyayakap ay ayon at pangako ng laman o ito'y ayon at pangako ng Diyos na mapagpala. But to set the mind of the Spirit is life and peace. Buhay at kapayapaan. Sinong ayaw mamuhay na may kapayapaan? Maaring makuha mo lahat dito sa mundo, ngunit wala kang kapayapaan sa harapan ng Diyos. Maaring makuha mo lahat ng yaman sa mundo na ito, ngunit ang dulo niyan ay kamatayan. To mind the things of the Spirit is to mind the things of Christ. Jesus Christ gave believers eternal life. Binigay ng Diyos ang kanyang Espiritu na nanahan sa bawat mananampalataya. Nagbibigay ng napakaraming pangako sa kanila. Sila ay pinapabanal. Na sa ganun ay sila ay maihanda sa magpawalang hanggan. Everlasting peace sa harapan ng Diyos. Wala nang kapuutan. Wala nang laban o wala nang gera na hindi natatapos sa harapan ng Diyos. Wala nang pakikidigma sa kapayapaan ng Diyos sapagkat ang kapayapaan na yan ay nariyan na, nasa iyo na, binigay na ng ating mapagbiyayang Diyos. At dahil meron na tayong kapayapaan na mula sa Diyos, tayo ay namumuhay, nakaaya-aya at naayon sa kanyang layunin. Sa verse 8, "Those who are in the flesh cannot please God." At kung ikaw ay nasa laman, ay hindi ka magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay namumuhay ayon sa Espiritu, ikaw ay kalugod-lugod sapagkat niluluwalhati mo ang Diyos at ikaw'y lumalakad ayon sa kanyang magandang layunin sa iyo. Ang mga tao na kaisipan nila ay nasa laman at nakatuon ang kanilang kaisipan sa laman, they cannot please God because the unbelieving mind sets itself on the throne. Siya ay ngayon nakaupo sa trono. Itong bagay na ito hindi niya isusuko sapagkat siya ang naghahari sa kanyang buhay at itinatabi niya, ayaw niyang pakinggan, sinusuppress niya ang Diyos na ito na hindi man lang niya kinikilala at pinapasalamatan. Bagamat siya ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos, pinadakila pa rin niya ang kanyang kasalanan. Makita natin na nakakalungkot, napakalaking trahedya ang mabuhay ayon sa laman. Kahit naroon na ang mga patikim ng kalangitan, pipiliin pa rin na tao na ito mamuhay sa kailaliman ng kadiliman. It is therefore against the one
and true God. Ngunit para sa mga mananampalataya, para sa mga totoong niligtas ng Diyos at kumakapit sa mga pangako ng kay Kristo, believers can please God because it is God who changed their status. Binago tayo. Hindi lamang sa may kahatulan at meron na tayong buhay, malaya na tayo, kundi pati yung mga ating kaisipan ay binago ng Diyos. Kung dati nakatuon tayo sa laman, ngayon ay nakita natin maganda, mabango at kaaya-aya, matamis sa ating isipan at mabango sa ating kaluluwa ang mga bagay ng Diyos. At sa ganitong paraan, ayon lamang rin sa pananampalataya na ginawa ng ating Panginoon para sa atin, ang buhay na naaayon at nakapag-satisfy na requirement ng batas ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya, we can submit to the law of God. Hindi tayo nagtatrabaho upang maging perfect tayo sa Kanyang harapan, ngunit tayo nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon on our behalf. Hindi na tayo nagsusumikap para maging tuwid, para lamang tayo magkaroon ng katwiran, kundi tayo ay nananampalataya at pinapamuhay natin ang pananampalataya na yan, buhay at hindi patay. Sa Greek mythology, meron pong karakter na tawag ay si Narcissus. Isa nga po siyang tanyag, mahusay na hunter. At sabi nga, maganda daw yung kanyang beauty was noticed by all. But eventually, not siya tumingin sa tubig, sa pool ng water, ay nag-fall in love siya sa kanyang reflection. So sino ba yung nandoon sa tubig na yun, yung reflection sa tubig na yun, kundi yung kanyang sarili. Nakita niya ang kanyang sarili, nakita niya yung kagandahan niya ng kanyang reflection at siya ngayon ay na-in love sa kanyang sarili. Ganun ang kurso na isang tao na naayon sa laman. The natural man chooses and sets goals with the view of pleasing himself. Gusto lamang niya ilugod ang kanyang sarili at hindi niya kailanman ilulugurin ang ibang tao, ibang bagay. Because ultimately, he is God. And his natural constitution makes it impossible for him to do other than to please himself. Gusto lamang na luwalhatin yung kanyang sarili. Ngunit sa mga tao na tinubos na ng Diyos, na binago sila mula sa kanilang kaisipan sa laman, bagamat makikita pa rin nilang epekto ng kasalanan sa kanilang paligid, ang kanilang ninanais ngayon ay ang mga bagay na nasa Espiritu. Wala sa mundo na ito, wala sa mga bagay na makukuha, ano mang ibigay sa kanila. But the forgiven man loves God more and rejoices in the hope to be with his Lord and Savior. Naway matagpuan tayo na ganun rin ang ating naisin. Na makasama ang ating Diyos na nagligtas sa atin. At makasama natin ang Diyos na nagbigay na ng mga mas mabubuting pangako na kay Kristo kaysa sa anumang pangako na binibigay ng mundo na ito. Tayo ay binigyan ng biyaya upang mamuhay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Sapagkat tayo nga ay nasa Espiritu na. Tayo buhay, hindi tayo patay. Tayo binuhay ng ating Panginoon para mamuhay para sa Kanya. We are no longer in the flesh. Our mind is no longer in the flesh but is now set on the Spirit. At makikita natin ito sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mamuhay o sumasalamin, whether we are really free, malaya ba tayo sa Espiritu, o tayo ay servant pa rin and slaves of the flesh. There are still areas in our lives that may we regard as an enemy of God. Kaya suriin natin, ano ba yung mga lugar sa aking buhay na ako'y kalaban pa rin ng Diyos? May mga parte ba sa aking buhay na nandoon pa rin, na gusto pa rin ng mga bagay ng laman kaysa sa bagay ng Espiritu? May mga lugar ba sa ating buhay na pamamaraan nating kaisipan ay hindi ayon sa kaisipan ng Diyos? O may mga lugar pa rin ba sa buhay na ating tinatago para hindi maabutan ng kanyang liwanag? If we have been saved by God from the promise of the law, then we have necessarily been changed, obtaining the promises of God in Christ.
hindi na tayo ayon sa batas ng Diyos, kundi tayo ngayon ay na kay Kristo na. At ang mga mas mabubuting pangako ng Diyos ay ating pinanghahawakan. Tayo ngay dapat mamuhay ayon sa kapangyarihan at kapayapaan ng Diyos. Ang isang tao na nabubuhay ayon sa kapayapaan ng Diyos ay siya lamang magbibigay ng karangyaan, kaluwalhatian at mga bagay na ayon sa pagluluwalhati sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ikay na kay Kristo, ngunit sa isang kabilang kamay ay hawak-hawak mo mga pangako ng laman. Hindi ka pwedeng mamuhay na ikay sabihin mo naglalakad sa daan ng Diyos, ngunit ang iyong isang paa ay nasa daan ng kasalanan. But all our lives must be lived in the grace of God. Tayo binago na. Babalik pa ba tayo sa luma nating laman? Noong taon 1986 sa Estados Unidos, meron pong na-report doon na kung saan nagulat, nagkaroon ng parang skandalo din na ganun na lamang pala kadali pumatay ng tao. Si Sean Pica, pinatay niya yung abusive father na kanyang classmate sa halagang $400. So nagkaroon ngayon ng presyo ang buhay ng tao at handa niyang gawin yun. Pinatay niya ang ama ng kanyang kaklase. At dahil doon, he spent 24 years in prison. At nung panahon nga yun, noong 1986, binabalikan niya yung account na yun. Sabi niya, he was willing to sacrifice his own future because he did not see what life could offer. Para sa kanya, wala naman kayang ibigay ang mundo. Gagawin ko na lang kung ano gusto ko. Walang mabibigyan ng maganda ang mundo, kundi ang $400 na ang pinakamagandang maibibigay ng mundo. Kaya niya ginawa ang krimen na yon. Ngunit may nangyari sa kanyang pagkakakulong. Dahil nga siya ay nag-aral. Inutusan siya ngayon ng prison guards na turuan yung kanyang mga inmates na magbasa at magsulat. Nagamit siya sa ganung paraan. At ngayon dahil sa kanyang kaalaman, ay naturuan niya marami na bagamat wala silang pag-asa, nagawa nilang mga krimen sa kanilang mga murang edad, sila ngayon ay nagkaroon ng pwedeng livelihood dahil tinuruan silang magbasa at magsulat. During his imprisonment, he taught inmates to learn to read and to write. He eventually earned a bachelor's degree in management habang siya'y nakakulong. At nung siya'y nakalaya na, tumulong siya at gumawa siya ng foundation na nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga taong nagkaroon o gumawa ng kasalanan at pagkakamali ng kanilang murang edad. So nakita natin may pagbabagong nangyari. Bagamat napakadilim man ng mga ulap sa buhay mo ng panahon na iyon, sa layunin ng Diyos, ikay binago niya at nakita mo ngayon ang kagandahan na merong kayang i-offer ang langit at hindi ang mundo na ito. Greater is He who was pardoned by God, being born again by the Spirit, lives for the good pleasure of God. At yun nga ang tawag sa atin bilang mga mananampalataya. Tayo tinawag, niligtas ng Diyos, binigyan ng napakaraming pangako ng Diyos na kay Kristo upang maging testimonya ng biyaya ng Diyos. Na tayo mamuhay na may kapayapaan at ang ating kaisipan ay nakatuon sa kalangitan. Hindi ba doon tayo papunta? Doon tayo naglalakad kada araw, papalapit at papalapit tayo sa magpawalang hanggan kasama ang Diyos. Ay makita nga nawa sa atin na tayo ay tunay na naglalakad papunta doon. Na hindi tayo naglalakad sa ibang daan. At bilang pagtatapos, if we are truly in the Spirit, we must not revert to the mind that is in the flesh, sapagkat niligtas na tayo doon. Nilipat na yung ating kaisipan mula sa laman, kundi nasa Espiritu na. Kung tayo ngay pinananahan ng banal na Espiritu, ang ating kaisipan din ay nakatuon sa Espiritu. Walang sino mang mananampalataya ang babalik sa gawi ng laman. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 24, crucify the flesh with all its passions and desires. Meron tayo dapat araw-araw na pagpatay sa ating mga natitirang kasalanan. Ito'y pakikibaka sa gawa ng laman, sapagkat ang ating kaisipan at ang ating buhay ay nasa Espiritu na.
At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pinapatay natin ang mga bagay na iyan. Kaya balikan natin, every time that we are tempted, every time na may bumubulong sa ating isipan, balikan natin kung paano ba tayo nagsimula sa lakarin na buhay spiritual. Na tayo kinahabagan ng Diyos, umabot sa atin ang kanyang habag. Binago tayo mula sa kadiliman, mula sa laman, at ang kaisipan natin ay tungo na sa Espiritu at sa liwanag. Balikan natin kung paano mo nakilala si Kristo with an outstretched hand, receiving grace. Wala tayong hawak-hawak. Tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. With both eyes fixed on Jesus Christ and not of this world. Handa na natin, tinalikuran na. Iniwan na natin ang mundo ito sa isang banda. At tayo ngayon naroon na sa daan patungo sa kalangitan. And we have now a beating heart of flesh filled with wonder, praise, and adoration. Hindi na ang puso na bato na hindi tumitibok. Hindi na ang puso na ayon sa laman ng mundo na ito, kundi ang puso na binigay ng Diyos na tumitibok para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga tayo nakapagbigay ng papuri, nakapagbigay ng pasasalamat, at nakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Balikan natin yung mga kapatid. Balikan natin sapagkat makikita natin muli ang katiyakan ng Ebanghelyo. Living the life with a mind set on the Spirit has the better promises in Christ than the singular promise of death to those whose mind is on the flesh. Kaya mahamon muli tayo na ipakita ang ating pamumuhay na binago sa pamamagitan ng araw-araw na pagpapahinga at pagpapatotoo ng biyaya ng Diyos. Si Julia Johnston, isa siyang hymn writer, meron po siya sinulat na himno na kung saan pinapakita ang lalim at kakadakilaan ng biyaya ng Diyos. Ang kanyang himno na sinulat ay ang Marvelous Grace of Our Loving Lord, na kung saan pinapakita niya doon, dinidiin niya sa bawat tunay na mananampalataya ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na nagbabago na mula tayo sa kaisipan na nakatuon sa laman. Tayo ngayon ay nakatuon na sa Espiritu dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ito'y nagpapatibay ng ating katiyakan. Ito'y nagbibigay ng buhay sa mga patay, sa mga bagay na spirito. At kung yun nga yung naramdaman, yun nga yung ninanais, at yun nga yung naranasan, at kung ikaw nga kinahabagan ng biyaya ng Diyos, tunay nga na marvelous ang biyaya ng Diyos sa buhay ng nakikristo. Sabi niya sa kanyang hymno, grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within, grace that is greater than all our sin. Napakabigat man ng iyong mga kasalanan na gawa, ngunit makita mo na wala ng kahatulan kung ikaw ay na kay Kristo. Napatawad na ang iyong mga kasalanan at ang daan ng kamatayan ay pinalitan na ng daan ng buhay magpawalang hanggan. Hindi pa ba yan sapat para magbigay sa iyo ng katiyakan? Napakaganda ng Ebanghelyo. Kung bakit na lang makita natin, kung bakit ito'y sinasabi ng mga teologo, the best chapter in the Bible. Sapagkat mula sa umpisa hanggang suli, ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa kanyang mga niligtas. At kung yan ay kumikilos sa iyo, mamuhay ka gaya ng isang iniligtas ng Diyos. Muli, paalalahanan tayo ang ating kaisipan ay wala na sa laman. Tayo po manalangin. Aming mahabaging Diyos, salamat po muli sa inyong pong pagpapaalala sa amin sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu na kung saan ang aming kaisipan na dati ay nasa gawin ng laman ay inyo pong pinalitan at nakatuon na kami ngayon sa bagay na Espiritu patungo sa kalangitan. At nawa, Panginoon, ay humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami ngayon namumuhay na hindi ayon dito, kundi ito'y maging pagpapalakas pa sa amin at mahimo kami na lumapit sa inyo, kumapit sa inyo at sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu ay maging nga kaming kaaya-aya at nakakalugod na bilang mga servants ninyo. Magamit kami bilang mga instrumento sa kapahayagan ninyo pong Ebanghelyo at maging kaming epektibong patutuo ng inyo pong kapangyarihan na sa ganun ang mga wala pa po sa inyo ay makita ang kapayapaan na inyo pong binibigay
sa mga nasa inyo na. At ito nga rin ay nilang naisin at makita rin nila ang landas ng kamatayan sa kaisipan na nakatuon sa laman. Kabagan niyo pong bawat sa Panginoon at inyong pong biyaya ay siyang tunay na kumilos sa amin tungo sa buhay na may kapayapaan sa inyo. Sa ngalan ni Jesus.